Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli, si Laban Sabongero. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang sparring. So mga kasabong, pagka nag-ano kayo, nag-condition kayo, dapat may sparring. Within 21 days skip, no, sa sparring. Sa 4 days, 8 days, 13th days at saka 17th days, yan po ang sparring ninyo sa 21 days na keep. Ayan. So bakit kailangan talaga ng sparring? Para yung manok po ninyo, yung fighting abilities nila ay ma-improve and din magkakaroon po ng timing. Kailangan natin ng timing. Makukuha nila yan sa sparring. So, mga kasabong, ang ating tatalakayin ngayon ay ang sparring. Mayroon pong dalawang klaseng sparring. So, two kinds of sparring. Mayroong short sparring and then ito yung long sparring. So, unahin natin yung two kind of sparring should be done consecutively to ensure focus during the fight. So, ang sparring, napakahalaga. Just because nandyan yung focus niya sa fight, kaya ka nag-i-sparring. And din ang ability na inyong manok ay makukuha niya yung stance at saka yung pag-improvement ng kanyang fighting abilities. So, short sparring, 3 feet ang kailangan 3 feet yung distansya. 1 hit only, no? Isang baka lang, awat na kaagad, no? Break. And then, ang idea po nito sa short sparring ay para magiging alerto yung manok ninyo and then aware siya within the distance na mapatama niya. Ayan. Yan ang ng short sparring. Sa sa long sparring, ito po yung 10 feet ang distance. Kailangan 10 feet na. And then 1 hit break para matulungan yung manok na may focus at saka alerto. And din mga kasabong matututo itong umanga. Ayan. Mag-break high. Ayan po. So mga kasabong, pag kayo, nag-sparring kayo within 21 days keep or ilang keep kayo, ay dapat may short sparring kayo and then long sparring. Kasi yun po ang makakatulong sa conditioning yan. Hindi natin pwede na ibabad sa sparring ang manok natin dahil baka magkanda bali, baka magkaroon ng injury. Kailangan lang nila is short sparring and then the long sparring. Break agad sa isang lang. Kung gusto ninyong i-spar yung manok nyo na pangmatagalan, dito pa lang po sa preconditioning. Ayan po. Para at least dito sa conditioning, may iwasan po na ma-injured yung kinip ninyong manok. Ganun po yan. So mga kasabong, inanyayahan ko po kayo na i-screenshot ninyo para at least may basihan kayo. Dahil sa larangan po ng sabong ay kailangan may technique din kayo. Mayroon din kayong basihan sa sparring. Ayan. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa mga subscriber. Salamat ako. Mag-subscribe na kayo para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, and karunungan po tungkol sa sabong. Maraming salamat po sa inyo.